Tsaka sobrang ganda niya guys i-drive. So what's up mga idol, it's your boy Clifford Motovlog. So kamusta na kayong lahat guys? So ngayon guys, another vlog na naman tayo, pero hindi motorsiklo ang dala natin, kundi ang ating Nissan Terra. So bakit nga ba Nissan Terra ang ating iba-vlog? Dahil ang dami palang gusto makakita na isang POV ng gumagamit ng sasakyan. Kasi parang wala daw sila nakikita na ganitong nagbablog na naka POV. Kaya syempre ngayon, dahil hindi tayo madamot, i-share natin ang pagiging POV na nagdadrive ng sasakyan, di ba? So guys, hindi talaga ako expert sa pagiging car vlogger. At syempre, pag-uusapan din natin ang tungkol about sa sasakyan na ito. So yun, tara. Yun o. So guys, nakakatuwa lang kasi ang dami pala gusto na ng ganitong vlog na nagdadrive ng sasakyan. Kasi nga yung ibang viewers natin ay parang feel din nila na sila yung nagdadrive, di ba? Kahit naman naglalaro tayo ng mga video games, feel na feel natin yung nagdadrive, di ba? So isa-isayan din natin yung mga comment about sa sasakyan na ito. Kasi ang dami ko rin nabasang comment na katanungan about sa sasakyan na ito. Masyadong malamig guys. Ito rin ang isa sa mga nagustuhan ko about dito sa Nissan Terra is yung kanyang aircon. Tapos about naman sa pag-search ko, syempre, di ba? Isa daw yung Nissan na merong pinakamalakas na aircon at pinakamalamig. Yun lang yung mga nakita ko about sa aking research, di ba? Meron ding mga katanungan at isa-isahin din natin yung mga katanungan dito sa nakaraang video natin. Galing kay Mark Montes. Ang tanong niya, boss, ano fuel consumption mo pauwi? So ang fuel consumption ko guys, siguro galing dito Caloocan papuntang Bicol, Sorsogon mismo guys ha, Sorsogon. So isang full tank, so magkano nga ba yun? Ang isang full tank na naubos ko ay 50 liters. Pero may tira pa yung guys ha, kasi ang alam kong capacity ng sasakyan na ito is 79 liters ata. Oo, parang ganun. Hindi alam na. So 50 liters for like 550 kilometers. So 50 liters guys for 550 kilometers. So sa tingin nyo ba magastos or hindi? Para sa akin guys, magastos. Sa mga hindi nakakaalam guys, syempre, kumbaga on my own opinion, itong Nissan Terra, isa to sa mga pinaka malamon na gasolina sa SUV. Among sa apat na SUV guys ha, pag kinumpare mo yung Montero, Fortuner, MUX, guys, ito yung pinaka malamon na sasakyan guys. Grabe. Especially guys pag nasa city driving kayo, kasi pwede siya mag-consume ng mga 8 liters per kilometer, 7 to 8 ganyan, depende pa yun ha. Pero pag long distance naman, kaya niya ata ng 10 to 12. Depende rin yung sa pitik nyo guys. So pitik ha, yung pitik na sinasabi ko is yung pang silinyador nyo, diba? So yun ang masasabi ko about sa gas consumption ng ating Nissan Terra. So meron guys nagsasabi dito, si Dante Morales, ang dilim loads ng tint mo, palit ka clear. Yun nga guys, may mga nag-comment din pala madilim, akala nila madilim yung ilaw natin. Hindi po, ang madilim talaga guys is yung
tint ng sasakyan na ito. Kasi kung sa ilaw guys, malakas talaga yung buga ng ilaw ng sasakyan na ito. Kaso nga lang yung tint ko kasi sa unahan is medyo madilim. Kasi nung kinuha namin to sa kasa guys, ang sabi ko yung gusto kong tint is yung pinaka light nila na tint. So yun ang sabi ko. Tapos yung ano na nakita ko sa personal, ito na daw yung pinaka light nila na tint. Pero sobrang dilim pa rin guys. Kaya gusto ko sana palitan ng clear tint din. Kaso kasi guys, ang ganda rin kasi ng tint na to pag umaga. Oh, yung ano nga natin, no, yung tawag dito, wiper natin, ano na rin, no, sira na rin. So yun. Yung tint kasi ng salamin natin, maganda siya pag morning. Ayun, no, parang pag tinignan yung ganito, di ba? Parang sakto lang siya. Kaso nga lang guys, problema lang nito is paggabi, di ba? Pero kung umaga, goods na goods siya. Tsaka ang tagal ko na kasi pinaplanuhan palitan to ng tint. Kaso nga lang, hindi talaga ako lagi bumabiyahe ng Bicol na gamit itong sasakyan. Kasi mas prefer ko pa ang motor, magmotor papuntang Bicol kaysa sa sasakyan. Kasi ano talaga ako guys, racist guys, nagmumotor ha, yun. So meron namang tanong ulit kay Aye Raimundo. Sir, aslang mahal ba maintenance ng Terra at parts? So ang masasabi ko guys, mahal po ang maintenance nitong sasakyan na ito. Dahil hindi basta-basta tong Nissan Terra guys. Especially pag kinumpare mo siya sa Fortuner o like ibang SUV, napakamahal ng pyesa nito guys. Pero hindi ko pa naman na-experience yung magpalit ng pyesa. Ang akin lang is yung change oil, yung mga basic lang naman guys. Pero yung like brake pad wala pa guys, kasi almost 3 years na yung sasakyan namin. Pero yung tinakbo pa lang nito is nasa 29,000 pa lang ang tinakbo nito guys. 3 years na tong sasakyan namin guys ha. Kasi ayoko talaga mag sasakyan dito sa Manila guys, kasi yung traffic nga guys, kumbaga yung pasensya ko konti lang eh. Kaya mas gusto ko talaga magmotor kasi nga nakakasingit-singit. Kaya yung sasakyan namin is nai-stack lang, di ba? Ultimo nga yung battery natin guys, sira na rin eh. Kasi syempre 3 years, kailangan na talaga palitan siya guys. Kahit 29,000 pa lang yung tinakbo mo, kasi nasisira siya kahit hindi mo ginagamit eh. Pero para saan nga guys, mas mabilis masira ang battery ng sasakyan pag hindi nyo ginagamit. Opo, para sa akin lang yung guys ha. Kasi base kahit sa motor ko guys, pag hindi ko ginagamit talaga, nagdi-discharge siya. Kasi merong ding mga wire na gumagana. Especially yung alarm nito is gumagana kahit stuck siya, kaya talagang i-drain nito yung battery mo. So may nagtanong din galing kay Mr. Erod TV, ano nga ba ang ating dashcam? Guys, wala pa talaga ako dashcam. Gusto ko talaga bumili ng dashcam, kaso pinagpipilian pa namin kung ano ang magandang dashcam. Kasi napaka-importante ng dashcam guys, especially kung pupunta kayo ng Manila. Syempre hindi rin naman na minsan syempre may aksidente, syempre di mo maiwasan yan, di ba? Pero yung dashcam talaga guys, kung bakit gusto ko bumili is pag pumunta ako ng Manila guys. Alam nyo ba kung bakit? Kasi nga yung mga nanguhuli dyan, mga enforcer pala dan, yan ha, enforcer dapat nagta-traffic yan eh. Ang ginagawa nila, kung saang may stoplight na alam mo yun, parang bibigla na lang mag-green, tapos bibigla siya magpupula. Tapos imbis na tulungan nila, kunwari mando nila, kasi syempre yung stoplight parang ano eh, parang ang bilis mag ano eh. Imbis na padiretsuhin ka guys, paparahin ka niyan at sasabihin, uy, beating the red light. Kahit alam mo namang nakapasok ka na ng naka-green yung ilaw. Yan ang dahilan kung bakit ko gusto mag dashcam, diba? Ako asar-lasar talaga ako dyan guys pag bubiyaya ako ng Manila na nakasasakyan. Siguro nakadalawang beses na ako na hinuli dyan. Pero yun,
ay wala tayong dashcam, kundi ang gamit natin ngayon ay ang aking GoPro 11. So ito naman, tanong ni Mr. Chris Hart 2277 kung manual ba ang ating sasakyan. Guys, ang sasakyan natin ay automatic po. So ang gusto ko nga sana guys, yung sasakyan natin is yung may ano tawag dito, paddle shift. Yun ang gusto ko sana Kwento ko rin about dito sa Nissan Terra natin. So way back like 2021 ata yun, or 2022, kalimutan ko na. So pila talaga ang Nissan Terra guys. Sobrang daming nakapila, ang daming gusto kumuha ng unit na ito, especially itong white version. So ito kasing Nissan Terra natin guys ay nakalimutan ko nga kung ano to VE or VL kasi nung meron doon na unit, kaso kulay itim guys, manual kasi siya. Kaso nagsawa na ako sa manual guys, kasi dati may van din tayo na commuter. Tapos nahihirapan ako pag traffic guys, 'di ba? Syempre being practical guys lang na driver, mas pipiliin ko mag-automatic kaysa mag-manual over the traffic dito sa Manila, 'di ba? So yung ano na yun is like yung low end lang yun yung low end na Nissan Terra, color black, tapos manual siya, tapos naka-drum brake pa yung likod niya. Yung gusto ko talaga is yung naka-disc brake na yung likod niya at 4x4. Syempre yung kulay din guys, ayoko rin ng kulay kasi kulay itim, kasi syempre yung previous sasakyan natin is itim din. Umay na ako sa mga gas-gas guys, kasi pag itim guys, mabilis makita ang gas-gas ng sasakyan pag itim ang sasakyan mo kaysa sa kulay puti. Yes sir. Kumbaga talagang pinili ko talaga yung sasakyan na naka disc brake na yung likod. Tapos yun nga, yung 4x4, yun talaga yung gusto namin. So inantay talaga namin na magkaroon ng 4x4 guys. Kaso sobrang tagal, siguro nag-down kami mga March. Yes, March ata yun. Tapos siguro May na, hindi pa rin namin nakukuha yung yung 4x4 na unit. Kaya yun, kinuha na lang namin yung unit na to, di ba? So bakit talaga Nissan Terra din ang ating nakuha guys? Ito kasi guys, ang gusto ko talagang bilhin dati is itong Nissan Navara, yung Pro 4X ba yun? Guys, sobrang pogi nun. Ngayon, nakita namin sa mall yun, napadaan kami. Tapos, sinakyan namin yung Nissan Navara. Tapos yun nga guys, pagsakay namin, para lang kami nakasasakyan. Syempre, pick up yan yung ano din namin is kailangan namin ng family use na sasakyan. So, imbis na Pro 4X, Nissan Terra yung binili namin. Tsaka mas okay guys yung SUV para sa akin lang kung may pamilya ka. Pero kung mayaman ka, dagdagan mo na lang, bili ka ulit ang pickup. Pero kung unit ang bibili nyo guys, mas pipiliin ko ang SUV over the pickup. Diba? Tapos nagtingin-tingin kami dati about sa sasakyan. So pumunta kami ng Toyota. Tapos sakto guys, may unit na Fortuner GR. Bagong lambas din ng GR yun Mas mahal pa ata yung Fortuner GR kaysa dito sa Nissan Terra. Kasi itong Nissan Terra ata guys is 2.3. Yung Fortuner ata na GR like 2.5 ata, 2.6 something. Tapos yun, nung sinakyan namin yung sasakyan, hindi lang namin nagustuhan kasi medyo maliit yung space ng loob ng Fortuner. Kaya nung inano namin, mas okay yung loob ng Nissan Terra kasi mas comfortable siya kaysa sa Fortuner. Para sa amin lang yung guys Tsaka kung sa looks guys, para sa akin Fortuner pogi, mas pogi siya kaysa sa Nissan Terra. Kasi syempre parang siya yung GR na yun, parang
race type yung look niya eh. Pero kung luxury type guys, yung feeling mo talagang dating mo mayayamanin ka, ay dito ka sa Nissan Terra. Para sa akin guys mas ano siya tignan eh, luxury. Yung parang medyo classy lang para sa akin lang naman yung guys. Ang ayaw ko lang dito pala sa interior nito is itong kulay na ito. Well, okay siya tignan kasi medyo may pagka VIP yung kulay niya. Pero parang di ko talaga trip yung kulay niya guys eh. Kayo ba, nagugustuhan nyo tong kulay maroon na interior na ito? Yan no. Tapos pag liliko ako guys, especially kung maliit yung kung kalsada, ginagamitan ko ng camera 360. So yun acceleration. About sa speed guys, well, para sa akin goods yung speed nito, malakas yung power, okay na okay siya. Kaso ang ayaw ko lang dito, well, syempre matic kaya medyo nabibitin ako pagdating sa overtaking. Pero syempre since matic yung sasakyan natin, consider natin yun, di ba? Pero kung manual siguro yung kinuha natin, mas malakas yung pag-overtake natin, di ba? Tapos especially guys, yung kanyang shock. Nagustuhan ko yung shock nito kasi talagang hindi mo masyadong nararamdaman ang lubak. Especially na lang kung pabikol ka guys, kasi talagang mararamdaman mo yung lubak doon, kasi hindi basta-basta yung lubak doon eh. Talagang mapapa-aray, ouch, ouch ka doon guys. Tapos ito palang umiilaw guys, nakikita nyo yan. Nung una sabi ko, ano yan? Kinabahan agad ako kasi bagong kuha namin, umilaw agad siya. Sabi ko, hala, may sira agad. Tapos yung pala guys, nung tignan ko sa book, sa libro niya, ano siya, tire sensor. Kahit anong gawin ko guys kahit isakto ko yung 35 yung kanyang tire pressure, talagang lumalabas siya mag over yung tire pressure mo, lalabas siya. Magbaba yung tire pressure mo, lalabas siya. Kaya bahala ka dyan, diyan ka na lang, stay ka dyan. Di ba? Pagdating sa traffic guys, hindi mangangala yung paa natin dahil matic to. Sobrang sarap, di ba? Ayan tsaka sobrang ganda niya guys i-drive. So yun guys, sana nag-enjoy kayo sa ating munting video, di ba? So don't forget to like, share and subscribe to our YouTube channel guys. Please help me to grow our channel. So yun lang.